Sunod, mga kababayan. Eto, speaking. Mapapahiya kayo dito. Eto, mga kababayan. Alam nyo ba yung bagong ano ngayon? Mga kababayan, yung bagong balita? Si Panelo, nangampanya sa Hong Kong, ang sigaw Sara, ang sagot ng OFW, BBM. Eto mga kababayan. Eto, papanood ko sa inyo. Si Panelo, mga kababayan, pumunta ng Hong Kong, sumigaw-sigaw. Tingnan ninyo. Diba? Diba? Sara, BBM, Sara, BBM, di ba? Nagkapaus-paus sa Hong Kong, di ba? Tignan nyo, nasa central yan. Sa taas. Sa taas yan, di ba? Louis Vuitton, akyat ka nun, di ba? Central to, sa may tram. Di ba? Ito yung central. Paakyat yan, mga kababayan. Pag akyat niya, doon siya sumigaw. Sara! Sagot naman ng OFW, BBM! Gising na ang taong bayan, mga kababayan. Tignan mo, pahiyang-pahiya ka, pumunta ka pa ng sentral, sumigaw ka pa doon ng Sara. Hindi mo ba alam na ang mga taga Hong Kong, ang pinag-aawayan na noon si BBM at si Lenny lang, kaya nga may nagsabunutan noon, di ba? Lenny, BBM lang, walang Sara dyan. Baka nakalimutan mo, Panelo. Naalala mo nung eleksyon 2022, nagsasabunutan, BBM at Lenny lang ang pinag-awayan nila, walang Sara. Tapos ngayon sasabihin mo, Sara ka ng Sara doon. Edi sinagot ka ng BBM. Diba? Diba, mga kababayan? Ito pa. Dalawa to yung medyo maririnig nyo talaga, mga kababayan. Actually, hindi ko yata na-save ng ayos yun Basta yun lang siya talaga ang naano ko. Pahiyang-pahiya. Ito, basahin natin sa comment section mga kababayan. Butata, malaking kahihiyan Panelo, sabi ni Chelsea de la Cruz. Napahiya, sabi ni Edesa. Pahiya ako, BBM sigaw ng mga tao. Ayan, sabi niya, totoo ba ito na pahiya si Panelo? Sabi ni Linbel Gonzales. Sabi naman ni Virginia, oo, pumunta dito sa Hong Kong si Panelo. Ayan, paubos na ang supporter ni Dots. Event namin yan last Sunday, April 5. Kalinga day namin dito sa Hong Kong. Biglang sumingit yung matanda na di namin in-expect na nangangampanya na pala siya. Di naman siya invited, diba? Sabi ni Ann Video, event namin yan last Sunday, April 5. Kalinga day namin dito sa Hong Kong. Biglang sumingit, diba? Kita mo? Kinuha niya ata yung microphone. Tapos Sara, nangampanya ang tanga. Iilan lang sumigaw ng BBM. Isa nga lang sumigaw ng Sara dun, Panelo lang Diba? Kalinga Day celebration yan. Bakit biglang may nangampanya? Diba? BBM kami dito sa Hong Kong. Kala siguro lahat ng OFW didilis. Grabe ang aga yung nangampanya, pahiya tuloy. Ayan, sigaw ng taong bayan, BBM. Diba? Kaya sa mga taga Hong Kong ito lang. Ito lang ang masasabi ko sa inyo. Sa tinagal-tagal nyo dyan sa Hong Kong, isa lang ang masasabi ko, may naramdaman ba kayo kay Sara na project? Nakinabang ba kayo sa proyekto ni Sara? Maskin nga kadigong, wala kayong napakinabangan kay Digong bukod lang sa passport na 10 years. Siya ang pumirma pero hindi niya akda yan. Tanungin ko kayo mga OFW sa Hong Kong, mapa-DDS ka man, mapakakamping ka man at mapaloyalista dyan sa Hong Kong. Ni minsan ba nung naging presidente si Digong, may napala ba kayo sa kay Digong? Pangalawa, kay Sara ba ngayon na vice president si Sara, may napala ka ba? Kay Digong, alam ko may napala kayo yung 10 years expiry ng passport. Pero pirma niya lang yun. Hindi siya ang may isip niyan. Hindi siya ang may akda. Kay Sara, may isang project, wala kang bakit. Tanungin ko kayo mga OFW sa Hong Kong, kapag kayo ba ay sinabunutan ng amo nyo,
Kapag kayo ba may problema ang pamilya nyo sa Pilipinas, pag nabasa nyo yung libro ni Sarah, nawalan kayo ng problema? Tanong ko lang, pag nabasa mo ba ang libro ni Sarah, hindi ka ba papagalitan ng amo mo na late kang nagising? Kapag ba nabasa mo ang libro ni Sarah, yung problema ng pamilya mo dito sa Pilipinas na naiwan mo, kaya ka nagtrabaho dyan para maiahon sa kahirapan, nakatulong ba ang libro ni Sarah? Nakatulong ba ang She Minute Like Me? She Minute Like My Answer? Ni Hao, Shi Pao, Shi Pu, Shi Jinping, Gorgor? Nakatulong ba? Diba? Ma'am Carmen, Kadara, maraming salamat po. Diba? Tanong ko lang. Tapos sasabihin nila, sabihin ni Panelo, Duterte, Sara, hindi ba kayo nahihiya na ikampanya niyo si Sara na wala namang nagawa? Maskin ako nga na vlogger, kung ako tatanungin, kahit sinong vlogger dito sa buong Pilipinas, political vlogger, kahit sabihin niyo sa akin anong nagawa ni Sara, isa lang sabihin ko, wala. Mga DDS vlogger, pakisabi na anong nagawa ni Sara bilang Vice President na napakinabangan ng taong bayan. Anong nagawa ni Sara? Maskin kayo sa comment section. Sabihin para hindi tayo bias. Bilang Vice President si Sara for 4 years, anong nagawa niya na nakinabang ang OFW? Yun nga mga OFW sa Qatar na sinigaw-sigaw doon na Duterte, bring him home, nakulong, hindi nga niya natulungan para makauwi Biruin mo pinagsigawan ang tatay niyang bring him home. Nakulong. Binisita ba niya at pinalaya? Tinulungan ba niya? Wala. Diba? Tapos kayo pa kaya? Biruin mo yung mga OFW, sumigaw na ng bring him home. Tawag dito, tinaya na ang kanilang pagiging OFW. Nakulong sila doon sa Qatar. Natanggalan ng trabaho, na-deport yung iba para lang sa bring him home ni Digong. Hindi nga tinulungan ni Sara. Yung pulis na inutusan na hulihin si Digong, pinagmumura si PBBM, binigyan ba ni Sara ng trabaho ngayon? Wala. Alam niyo ba ang pinakamasakit kay Sara bilang Vice President? Tayong mga Pilipino may kanya-kanyang trabaho. May OFW, merong construction worker, merong mga frontliners, merong mga businessman, lahat tayo nagbabayad ng tax. Ang masaklap lang, si Sara winaldas ang ating pinaghirapang tax. Bakit? Saan ba siya kumukuha ng pamasahe diyan sa mga bodyguard niya papunta ibang bansa? Diba? Kita nyo yan? Instead na pag may dilubyo, pupunta ka tumulong, ang pinuntahan mo yung patay na. Doon ka nakaabang sa kabaong. Anong mapapala mo doon sa kabaong? Ni Lindol, maraming nadaganan at namatay. Doon siya sa kabaong nakaabang. Binubulungan niya yung mga namamatay. Samantalang yung mga humihinga pa nangangailangan ng tent, nangangailangan ng tubig, hindi niya pinuntahan. Yung hospital na napatayan ng kuryente, na maraming pasyente, wala siya dun. Andun siya sa patay, andun siya sa kabaong, nakaabang, binubulungan niya isa-isa, tangina, isumpa ko yung mga nangalaban sa akin. 'Di ba? Biruin mo, dilubyo na ang Cebu, sa patay ka nakapokus. Andun yung mga buhay na kailangan ng tubig, kailangan ng sardinas, kailangan ng pansit canton, noodles, tinapay. Bakit doon ka sa patay nakaabang? Sige nga. Tsaka biruin ninyo, lahat ng kumakampi kay Sara, lahat may kaso. Ikaw, tanungin kita, mga kababayan, kung ikaw ngayon may malaking negosyo at kailangan mo ng empleyado, siyempre, pag kumuha ka ng empleyado, kailangan mo ng NBI clearance. Try nyo mag-apply na may kaso kang pagnanakaw, tatanggapin ka? Diba? Try mong mag-apply ng trabaho, tapos ang nakalagay sa NBI clearance mo may kaso kang pagnanakaw. Kung ikaw amo, tatanggapin mo? Diba? Yan ang tanong ko, mga kababayan.
Kaya pansinin mo lahat. Si Kiko Barsaga, 2 beses na suspended kasi ma-attitude. Si Leandro Libeste dumikit kay Sara, may utang na 24 billion. Si Marcoleta may kasinungalingan sa sose. Si Guanzon ganun din, may saltek. Sino pa? Sino yung mga dumidikit? Si Vic Rodriguez dumikit sa kanya kasi inayawan ni PBBM. Sige nga, halos lahat ng dumikit kay Sara puro may kaso. Si Kibuloy, si Tebes, si Bantag, si Bato, si Bongo. Halos lahat sila, di ba? Ngayon, kung tayo ang nagmamay-ari ng Pilipinas tapos kukuha ka ng empleyadong politician, hayaan mo ba na sila ang paupuin mo? Anong mangyari sa ating bansa kung ang lahat ng umuupo may kaso? Anong mangyari sa ating bansa kung lahat ng empleyado mo ay may kasong pagnanakaw, pandarambong, pangungurakot, panlilinlang? Sige, anong mangyari sa ating bansa, Ma'am Silpa Glory? Di ba? Ano mangyayari sa ating bansa? Kung tayong Pilipino ang may-ari ng Pilipinas tapos kukuha tayo ng empleyado para magserbisyo sa atin na ang empleyado na may kasong pagnanakaw, may kasong pagpatay, may kasong pandarambong, may kasong panlilinlang, anong mangyayari sa ating bansa kung ang mga empleyado natin puro ganyan? 'Di ba? Lulubog tayong lahat. 'Di ba? May mga ex-convict pa na senador, ngayon makukulong na naman, 'di ba? Kita niyo 'yan? Anong mangyayari sa ating bansa kung kukuha ka ng empleyado para magserbisyo, samantalang lahat sila may kaso? Tapos taas no, si Robin dumikit, dating nakakulong. Kita niyo yan. Si Jinggoy, dating nakakulong. Ay, Diyos mio, Marimar. Ito mga kababayan, either DDS ka, kakamping ka, loyalista ka, wala akong pakialam sa color. Ako bilang Pilipino, mapa-DDS ka man, mapaloyalista, mapakakamping ka man, wala akong pakialam kung sino ang ating presidente, sino ating sinuportahan. Pero isa lang ang ma-advise ko sa inyo. Pwede bang pumili kayo na magiging politician yung walang kaso? 'Di ba? Kasi napaka-unfair naman na kapag tayo nga mag-apply ng trabaho, pag may nakita sa police clearance sa NBI, di ba hindi tayo tinatanggap? Bakit tayo tinatanggap natin sila may kaso na nga noon, nakakulong na noon, naging senador pa? Nakasuhan na ng pagnanakaw, magiging presidente pa. Pero bakit kapag tayo mag-apply, kung may record tayo ng pagnanakaw, pagpatay, hindi ba hindi tayo makapasok sa trabaho? Hindi tayo tinatanggap sa kumpanya? Kaya dapat tayo din, mag-isip din tayo. Hindi mabilis maging empleyado, tapos kukuha ka lang ng empleyado sa gobyernong magnanakaw. Wala akong pakialam kung DDS ka, kakamping ka, loyalista ka, wala akong kulay. Ang sa akin lang, isa lang ang masabi ko, bumuto naman tayo ng malinis. Yung walang kaso, walang pagnanakaw, walang record na nakakulong, ex-convict, magiging president. May kasong pagnanakaw, magiging president. Putang inang yan naman, Diba? Ano mangyayari sa ating bansa? Kaya nga laging isinisigaw ng mga DDS, mahirap tayo. Laging isisigaw ng mga kakamping, walang pagbabago. Laging isinisigaw ng mga loyalista, ganito na lang ba? Kasi tayo din na may kasalanan namimili tayo ng may record Yung record dapat na mabuti, yung record na magkasong pagnanakaw, pagpatay, pagkakulong, convicted. Diba? Ako wala akong pakialam na kung DDS ka, loyalista ka, o kakamping ka. Ang sa akin lang advice, pwede bang bumuto tayo na walang record? Diba? Kasi kahit loyalista ka, kahit kakamping ka, kahit DDS ka, in the end of the day, Pilipino pa rin tayo pa rin ang naghihirap. Yung mga politikong sinuportahan natin, mga mayayaman na yan Pag bumaba sa posisyon yan, pag nagretiro yan, bilyon-bilyon na mga pera niyan. Example ko na lang si Digong. Kita nyo, nakulong na lahat-lahat, gumastos pa rin ng bilyon. Diba? In the end of the day, tayo pa rin Pilipino ang nahihirapan. Bakit? Tayo ang nagbabayad ng tax na sinasahod nila.
'Di ba? Hindi, wala naman tayong pakialam diyan. Halimbawa, si PBBM pag nagretiro yan. Do you think si PBBM pag nagretiro mahirap yan? Hindi. May pera yan, may ipon yan, may sahod yan eh. And the end of the day, tayo mahirap pa din. Oh, do you think si Sara pagka na-impeach yan, do you think maghirap siya? Hindi. Bakit? Kita nyo naman yung pera niya ngayon. 'Di ba? Tayo pa rin Pilipino ang nagsasuffer. Tayo pa rin Pilipino, 'di ba? Wala akong pakialam sa mga politiko. Kaya mga politiko, katulad kay PBBM, 6 na taon lang yan. Pag bumaba yan pagiging presidente, hindi maghihirap yan kasi may sahod yan, may pera, may ipon yan, mayaman na yan eh. Pero tayo, pag bumaba si PBBM, anong mangyari sa atin? Kung ang sunod na iboto nating presidente ay walang kwenta. May magbago ba sa atin? Wala. Kung halimbawa si Sara ang susunod na maging presidente, magbabago ba ang buhay mo bilang DDS? Kung halimbawa si Leni Robredo ang susunod na maging presidente, magbabago ba ang buhay mo kung hindi ka magtatrabaho? Ang mga presidente, ang mga senador, congressman, or politician, sila lang yung gumagabay sa atin. Huwag natin gawing santo. Huwag natin gayahin yung DDS. Pero wala na tayong magawa. Sila yan eh. Ang mga DDS, makinig kayo sa akin. Huwag kayong magalit sa akin na pinagmumura ko kayo, sinabihan ko kayong bobo. Pero sa ngayon, sana naman. Naintindihan niyo ako kahit alam ko naman na medyo mahina nga kayong mag-catch up. Huwag yung gawing santo si Sara, si Digong at ang mga Duterte. Kasi kahit anong posisyon na iupo nyo sila dyan, maging presidente, congressman, gobernador, mayor, kahit paulit-ulit pa yan dyan, magiging senador, magiging mayor, hindi yan nakakatulong para mag-ahon ka sa kahirapan. Ikaw pa rin ang mag-ahon sa sarili mo. Kasi kahit hindi manalo yan, may pera na yan. Pero tayo, kahit ilang beses tayong mag-OFW, kung wala ka talaga, wala ka talaga. 'Di ba? Ganon yun. Ganon yun. Yun ang katotohanan. Kahit ako, sabihin ko suporta ako kay PBBM. Pero pag bumaba si PBBM, hindi maghirap yan. Pero ako, ito pa rin, no? Si Ken pa rin, no? Si PBBM, pag bumaba yan, nasa rest house na lang yan. Nandun yan sa kanyang hacienda. Nandun yan sa kanyang mansion. Kasi marami siyang pera, di siya maghirap. Pero tayo, ganun pa rin. May uupo pa ni bagong presidente, si Ken pa rin ito. Nagbablog pa rin, walang pagbabago sa buhay. Kaya kung gusto nating pagbabago, kung gusto nating kaunlaran, tumaas ang sahod, mumura ang bilihin, mumura ang bayarin, kuryente tubig, bumuto tayo ng presidenteng transparent at walang record. Kasi pagka bumuto ka ng presidenteng may record sa pagnanakaw, pag nagnakaw ulit yan, alam mo na kasi may record na siya eh. Diba? Oo, kahit hindi tayong matulungan kung sino man ang maging presidente, tayo pa rin ang magsalba. Bakit, mga kababayan, ngayon bang si PBBM ang naging presidente? Si PBBM ba ang nagbigay ng bigas para kainin mo? Di ba ikaw ang naghanap niyan? Ang presidente, guide lang yan. Halimbawa, si Sara maging presidente. Hindi po si Sara makapagbigay ng bigas. Try nyo. Try nyo wag magtrabaho. Tapos gawin mong presidente si Sara. Do you think may masasaing ka bukas? O ngayon, presidente si PBBM, huwag kang magtrabaho. Do you think may sasaingin ka? Wala. Ikaw pa rin ang mag-ahon sa kahirapan. Ikaw pa rin ang magpapakain sa sarili mo, hindi ang Pangulo, hindi ang Senador, hindi ang Mayor, hindi ang Congressman. Tayo. Bagkus tayo pa nga ang nakapagpayaman sa kanila kasi nagbabayad din ng taxi. Diba? Mga DDS, loyalista ka, camping, itabi nyo ang kulay, isipin ninyong mabuti. Tayo ang maghanap ng ulam bukas. Tayo ang maghanap ng sasaingin bukas. Hindi ang Pangulo, hindi ang Senador, hindi ang Congressman, hindi ang Mayor. Bagkus tayo pa ang nagbayad ng tax para kainin nila. Diba? Imulat ninyo ang inyong kaisipan. Hindi porket siya ang presidente ay aahon tayo sa kahirapan. Hindi po. Tayo ang makakapagpaahon sa kahirapan ng Pilipinas. Sariling kayod natin. Bakit? Kung hindi ka magtrabaho, anong kikitain ng ating bansa?
Yeah? Kung hindi ka magtrabaho, anong ipapagawa na hospital, elementary school, high school, colleges, at saka mga infrastruktura kung hindi ka magtrabaho at hindi ka magbayad ng tax? Tayo ang nagpapaunlad sa bansa, hindi ang mga pinuno. Hindi ang senador, congressman, mayor, barangay chairman, president, vice president, hindi po sila ang nagpapaunlad, kundi tayong Pilipino. Diba? Kahit si PBBM, hindi niya kayang paunlarin ang Pilipinas kung walang Pilipino. Ganun yun, mga kababayan. Diba? Ganun kasimple. Kaya sana naman sa sunod eleksyon, bumuto naman tayo yung walang record. Mahirap kasi pag may record, mga kababayan, at bumuto naman tayo yung wala kang masisilip ni singkong duling na ninakaw. Alam niyo, sa totoo lang, bilang parte ng LGBT, bilang parte ng youth, bilang parte ng kabataan, alam ko maraming mga lolo, lola, ati, tatay, kuya nanonood sa akin ngayon. Alam niyo, ako, hindi pa ako nakaabot sa mga naabot ninyo, sa mga edad ninyo. Parte pa ako ng youth or millennials. Ang tanging ma-recommend ko lang talaga, kung meron mang presidente na gusto ko sa lalaki, si Biko. Kung meron mang presidente gusto ko sa babae, si Leni. Yun lang talaga, dalawa. Hindi ako namimili ng kulay, ha. Wala akong makikita sa ngayon sa henerasyon namin at sa henerasyon ninyo sa taong 2026 na malinis na politician. Si Biko at si Leni lang talaga. Silipan mo na may ninakaw, wala kang makita. Silipan mo na may inabuso, wala kang makita. Silipan mo na may inagrabyado, wala kang makita. Dalawa lang talaga, si Leni at si Biko lang talaga. 'Di ba? Wala kang makikitang iba. Agree man kayo o disagree sa akin, si Leni at si Biko lang talaga ang nakita kong may malinis na record. And the rest, wala na. Sana nga tumakbo sila. Ang problema, ayaw naman. Tanong lang, ilang taon ka na? Okay lang, di mo sagutin. Naku, Ma'am Ganing Archula, malapit na ako lumagpas sa kalendaryo. Oo. Alam nyo na. Malapit na ako lumagpas sa kalendaryo. Ngayong Mayo, ayun, panghuli ko na yan sa kalendaryo. Di ba?